Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken ka po. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang namisal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Na Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ako naman po si Miss Jihaini Jair Hernandez, former Miss Teen International Grand Winner 2022. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng polis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang Police News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Matagumpay na naisagawa ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region o PROCAR ang pagkasira ng tinatayang 228 milyong halaga ng mga pinatuyong dahon ng marijuana sa 2 araw na magkakasunod na operasyon sa lalawigan ng Kalinga. Ayon sa ulat, natuklasan ang mga marijuana plantation sa mga liblib na bahagi ng lalawigan kung saan isinagawa ang on-site destruction ng mga nakumpiska na halaman. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Resalie Umalay. Matagumpay na isinagawa ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region ang malawakang operasyon laban sa iligal na droga na nagresulta sa pagkakadiskubre at pagkasira ng tinatayang 228 milyong halaga ng marijuana sa Mount Chumanchil, Barangay Lukong, Tinglayan, Kalinga mula Mayo 17 hanggang 18 taong kasalukuyan. Aabot sa 10 site na may kabuuang lawak na 9.5 hektarya ang natuklasan na may humigit kumulang 1,140 fully grown marijuana plants na agad na binunot at sinunog sa lugar. Isinagawa ang operasyon sa ilalim ng Oplan Revisit Everest sa pangunguna ng PROCARS, katuwang ang iba't ibang police units kabilang ang PDEA, intelligence units at mobile forces mula sa Kalinga at Mountain Province. Sa mismong site, nagtanim ng mga punla ng puno bilang kapalit ng mga sinira na tanim na marijuana. Hinikayat ang lahat na maging mapagmatsyag at responsable upang makatulong sa pagpapanatili ng ligtas, maayos at drug-free na komunidad. Mula dito sa Kampo Krame, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Resalie Umalay, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Bagong PNP, para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. Nakumpiska ng mga operatiba ang mahigit 200,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu mula sa isang street-level individual sa isinagawang anti-illegal drug operation sa Cebu City. Ibabalita yan ni Patrolwoman Flora May Asares. Arestado ang isang street-level individual matapos mahulihan ng pinaghihinalaang shabu sa isinagawang buy-bust operation ng mga operatiba sa sitio Istasyonan, Barangay Mabolo, Cebu City, nitong Mayo 17 ng taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Gabriel P. Mota, City Drug Enforcement Unit, Cebu City Police Office, ang street-level individual na si alias Dion, 18 anyos,
na residente ng naturang lugar. Dakong alas 6:35 ng gabi, nang isinagawa ang buy-bust operation ng mga operatiba na naging dahilan ng pagkaaresto sa suspect. Nakuha mula rito ang 10 pakete ng hinihinalang shabu na nasa 30 gramo at may standard drug price na 204,000 pesos. Bukod sa droga, nakuha din mula sa operasyon ng isang coin purse at buy-bust money. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng RA 9165 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kaakibat ng layunin ng Philippine National Police sa ilalim ng programang Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Magpapatuloy ang mas pinaigting at tuloy-tuloy na anti-illegal drug operations sa buong Central Visayas upang ganap na masugpo ang pagkalat at operasyon ng illegal na droga sa mga komunidad. Mula dito sa Central Visayas, ako inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Asares, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Asares. Isang high-value individual ang naaresto sa isinagawang buy-bust operation ng mga otoridad sa Pulangi, Albay. Isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa umunoy illegal na transaksyon ng suspect. Yan ang muling ibabalita ni Patrolman Corby Flores. Matapos ang dalawang matagumpay na anti-illegal drug operations sa kalapit bayan ng Ginubatan at Kamalig, isang high-value individual ang nahuli matapos isagawa ang buy-bust operation ng mga otoridad sa bayan ng Pulangi, Albay noong 13 ng Mayo taong kasalukuyan. Nasabat ng mga operatiba mula sa Regional Police Drug Enforcement Unit 5 kasama ang Pulangi Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit ng Albay PPO, First Albay Provincial Mobile Force Company at PDEA Albay sa koordinasyon sa PDEA Regional Office 5 ang suspect na kinikilalang si alias Jan, isang high-value target at residente ng lungsod Iriga. Matapos na makabili ang isang poser buyer ng illegal na droga mula sa suspect. Kasabay nito ang pagkakumpiska ng halos 1.7 milyong piso na halaga ng shabu. Ang nasabing tagumpay ay isinagawa sa kabila ng patuloy na mga gawaing nauugnay sa pagsubok dulot ng Bulkang Mayon, na nagpapakita ng tiyak na layunin ng kapulisan na sugpuin ang krimen at panagutin ang mga lumalabag sa batas. Patuloy naman ang kampanya laban sa pinagbabawal na gamot upang masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng buong lalawigan dito sa Albay. Mula dito sa Albay Police Provincial Office, ako po si Patrolman Corby Flores, nag-uulat para sa Police News Network. Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Flores. Idinaos sa Kamkrame ang seremonya ng donning of ranks para kay Police Brigadier General Froilan B. Navarroza bilang bahagi ng formal na pagkilala sa kanyang bagong rango sa hanay ng Philippine National Police. Ibabalita yan ni Patrolman Don Brosas. Idinaos ng Philippine National Police ang oath-taking at donning of rank ceremony ni Police Brigadier General Froilan Navarroza, Deputy Regional Director for Administration ng Police Regional Office 8 noong 18 ng Mayo sa Camp Crame, Quezon City. Pinangunahan ni Police Lieutenant General Bernard Banac ang seremonya bilang kinatawan ni Police General Jose Melencio Artatay Jr. kasama mga opisyal, personnel, panauhin at pamilya ni Police Brigadier General Navarroza. Si Police Brigadier General Navarroza ay miyembro ng Philippine National Police Academy Patnubay Class of 1995 at kinilala sa kanyang dedikasyon, disiplina at profesionalismo sa serbisyo publiko. Sa mensaheng ipinarating ni Chief PNP, binigyang diin na ang promosyon ay kaakibat ng mas malaking responsibilidad sa pagpapatibay ng integridad, pananagutan, at mahusay na pamumuno sa gitna ng mga hamon sa peace and order, illegal drugs, cybercrime, at internal discipline. Muling pinagtibay ng PNP ang layunin nitong Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
Maraming salamat, Patrolman Brosas. Nakumpiska ng mga operatiba ang tinatayang 3.8 milyong halaga ng illegal na pet products sa isinagawang operasyon ng mga otoridad sa lalawigan ng Bulacan. Yan ang muling ibabalita ni Patrolman Don Brosas. Nasabat ng Criminal Investigation and Detection Group ang mahigit 3.8 milyong pisong halaga ng umano'y unregistered pet foods at pet treats sa isang warehouse sa Marilao, Bulacan. Sa pinagsamang operasyon ng CIDG NCR Regional Field Unit, CIDG Bulacan Provincial Field Unit at mga lokal na pulis, 3 sospek ang naaresto matapos maaktuhang umano'y nag-iimbak at nagbebenta ng pet products na walang kaukulang rehistro at sertifikasyon mula sa Bureau of Animal Industry. Kabilang sa mga nakumpiskang mahigit 456,000 sachets ng cat sticks, halos 38,000 lata ng assorted pet foods, 3,500 pakete ng meat paste at iba't ibang pet products na nakahanda ng i-deliver ang mga pet food products upang maiwasan ang panganib sa kalusugan ng mga alagang hayop. Mula rito sa PNP National Headquarters, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Don Brosas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Don Brosas. Isang 2 buwang gulang na sanggol ang matagumpay na nailigtas matapos ang agarang pagresponde ng mga otoridad sa Iligan City. Yan ang ibabalita ni Police Corporal Joel Subsuban. Isang 2 buwang gulang na sanggol ang naligtas matapos mabilis na rumispondi ang isang pulis sa Barangay Suarez noong Mayo 13, 2026. Kinilala ang pulis na si Patrolman James Michael Teves na naka-assign sa Iligan City Police Station 2. Ayon sa ulat, alas 12:58 na ng madaling araw habang naka-duty ang pulis sa kanilang police outpost sa Barangay Hall ng Suarez. Biglang huminto ang isang motorsiklo at humingi ng tulong ang ama ng sanggol. Bitbit ang anak na hirap na huminga at halos hindi naggumagalaw matapos umanong mabulunan. Dahil sa kaalaman sa medical response, agad na sinuri ni Patrolman Teves ang kalagayan ng sanggol at kahit aminadong kinabahan dahil 2 buwan pa lamang ang sanggol na ito. So ako itong gikuha ang bata. Ako siyang gipakulob. Ay recovery position and ako siyang gibakblos kadaghan. Antod sa wala ko kabalo pila to kabakblos around 12:58 to. Naumlay siya kadaghan. Then hilak. So mutoy ako ang sign nga naka-recover na gid ang bata. Salamat Lord. Dahil sa mabilis na pag-iisip at dedikasyon sa pagliligtas ng buhay, naagapan ang posibleng trahedya. Agad na dinala ng Barangay Suarez Medical Response Team at rescuers ang sanggol sa pinakamalapit na hospital. Mula dito sa Campo Alagar, ako po ang inyong Police News Network correspondent mula sa Regional Public Information Office ng Police Regional Office 10, Corporal Joel Lazaro Subsuban, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Subsuban. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow, and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays at i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatyag at laging alam ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. At bago po tayo magtapos, gusto ko pong magpasalamat muli sa ating mga masusugid na manonood ng Police News Network at syempre pa sa ating special guest co-host ngayong umaga na walang iba kundi si Ms. Jaira Hernandez.
At malugod po naming binabati ng happy promotion ang aming former Deputy ICBD dito po sa PKG na walang iba kundi si Police Colonel Maria Delia M. Pedrazuela, Ma'am. Congratulations, Ma'am Pedra! Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ako naman po si Miss Jihaini Jairo Hernandez, former Miss International Grand Winner 2022. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng polis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.